Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Dr. Bayani Flasco at ngayong araw ay tatalakayin natin ang paksang ang lihim sa malusok na bato, mga prutas na magpapabago sa iyong buhay. Huwag palampasin ang mga impormasyong maaaring magligtas niya iyong bato. Madalas, kapag naririnig natin ang pangangalaga sa bato, ang unang pumapasok sa isip ng marami, lalo na nga kalalakihan, ay ang pagkain ng nga pagkain tulad ng sariwang talaba. Sa katunayan, matagal nang umiral ang nga paniniwalang ito at nakatanim na sa isipan ng marami. Ngunit may isang katotohanan na maaaring ikagulat mo. Sa listahan ng mapakaing tinawa na natural kidney cleaners na pinagsama-sama ng mga nangungunang nephrologist at nutritionista sa buong mundo, ang mga pinaniniwala ang miracle cures na ito para sa bato ay wala man lang pangalan. Ang tunay na mga bayani na makatulong sa atin na linisin ang ating bato, magtanggal ng toxins, at maiwasan ang bato sa siyentipikong paraan ay tatlong uring prutas na madali nating mabibili araw-araw. Kaya, ano ba ang talong prutas na ito na nagtataglay ng kahangahangang kapangyarihan upang protektahan ang ating bato? At paano nila pinoprotektahan ang bato, ang pinakatahimik at pinakamasipag na organ sa ating katawan sa pamamagitan ng kanilang kakaibang kapangyarihan? Ngayon, sabay-sabay nating alisin ang tabingang sikreto tungkol sa kalusugan ng bato. Hindi lamang namin ipapakita sa iyo ang detalyadong impormasyon tungkol sa tatlong super prutas na ito na parang natural na kidney filter, ibibigay din namin sa iyo ang pinakasimple at pinakamabisang paraan upang gamitin ang mga ito. Tutulungan nitong maalis ng iyong bato ang mga toxins na naipon sa loob ng maraming taon. Ganap na mareregenerate ang function ng iyong bato at ganap na makatakas sa mabigat at nakakatakot na banta ng dialysis. Una, kailangan nating lubos na maunawaan kung gaano kahalaga ang bato sa ating buhay. Maisip mo ito bilang isang sopistikado at pinakamabisang ultrafiltration plant sa loob ng katawan na sabay ding gumaganap bilang sentral na Hydroelectric Coordination Center. Ang plan na ito ay patuloy na gumagana 24 oras sa isang araw, hindi tumitigil sa pag-filter at paglilinis ng buong dami ng dugo sa katawan na umaabot sa halos 200 litro. Ang bilang na ito ay katumbas ng dami ng tubig ng 10 malalaking lalagyan ng purified water. Maingat nitong inaalis ang mga metabolic waste products, ang mga toxins na kinakain natin, at ang labis na tubig mula sa dugo. Pinagsasama-sama nito ang mga ito upang maging ihi at ilalabas mula sa katawan. Pagkatapos, dinadala nito ang pinakamalinis na dugo pabalik sa bawat sel, sa bawat sulok ng katawan upang suportahan ang buhay. Kasabay nito, bilang isang coordination center, responsible rin ito sa pagkontrol ng ating presyon ng dugo. Tinitiyak na ito ay matatag. Kailangan nitong tumpak na balansehin ang mga electrolyte tulad ng potassium at calcium sa katawan upang maiwasan ang pagka-disrupt ng sistema. Kailangan pa nitong maglabas ng mahahalagang hormono upang pasiglahin ang bone marrow, gumawa ng bagong red blood cells at maiwasan ang anemia. Maaring sabihin na ang kalagayan ng kalusugan ng bato ay direktang nagtatakda ng kalidad at habaan ating buhay. Kung mayroon lamang tayong malusok na bato, makakaroon tayong masiglang enerhiya, matatak na presyon ng dugo at isang malinis na panloob na kapaligiran ng katawan. Ngunit ang pinakanakakatakot at mahirap na problema ay narito mismo. Ang bato ay napakahusay talaga sa pagtitiis. Ang tahimik na tagapagtiis. Bakit hindi natin alam na may problema? Ito ay isang napakatahimik, masipag at matiyagang organ. Ang National Kidney Foundation ng Amerika ay minsang naglatala ng nakabahalang ulat na nagsasaad na hanggang 87% ng mga pasyente na may talamak na sakit sa bato sa unang yugto kung kailan ang kanilang function ng bato ay mayroon ng malinaw at hindi na mababawing pinsala ay walang ipinapakitang anumang senyales ng pahingi ng tulong ang kanilang katawan. Maaari pa rin silang kumain, matulog, magtrabaho at mag-ehersisyo ng normal. Lubos silang walang kamalayan na ang malinya ng produksyon sa loob ng filtering plant ng kanilang katawan ay unti-unting kinakalawang, humihinto at lumalapit pa nga sa bingit ng malubhang pagbagsak. Hanggang sa ang mga sintomas tulad ng pakapagod, pakahilo, pamamaga ng talukap ng mata, pananakit ng likod, madalas na pag-ihi sa gabi, at maging ang pagduduwal at pagsusuka ay lumitaw na sa huli,
kadalasan ay nangangahulugan na ang function ng bato ay nawalan na ang higit sa 70% na umabot na sa methylate stage o kahit na end stage. Sa yuktong iyon, mahigit kalahati ng tao sa huli ay kailangang dumaan sa masakit at walang magawa na landas. 3 beses sa isang linggo sa ospital para sa dialysis o mahintay para sa isang kidney transplant. Maaari mong gitanong, bakit bigla na lang nasira ang ating malusog na bato? Sa katunayan, ang masalarin na sumisira sa ating bato ay nakatago sa ating pang-araw-araw na pagkain at mga gawi sa pamumuhay na itinutring nating normal. Mga pang-araw-araw na gawi na panganib sa iyong bato. Tanungin mo ang iyong sarili. Nararamdaman mo ba na kailangan mong maglagay ng maraming asin sa iyong pagkain at sabaw upang maging mas malasa ang iyong paboritong adobo o sinigang? Mahili ka bang uminom ng matamis na inumin, tulad ng buko juice na may asukal, o kahit na milk tea, at itinutring mo itong tubig? Madalas ka bang uminom ng pain relievers na nabibili sa botika ng walang reseta dahil sa sakit ng ulo, sakit ng ngipin, o pananakit ng kasukasuan, at uminom ka nito sa loob ng maraming araw? O dahil sa abala sa trabaho o buhay, madalas mong nakakalimutang uminom ng isang basong tubig sa buong umaga? Ang mga tila inosenteng gawaing ito ay parang isang hindi nakikitang maliit na kutsilyo na araw-araw, taon-taon, patuloy na sumasaksak sa ating maslan at tahimik na bato. Ang dieta na mataas sa asin ay magpapataas ng low ng filtration sa bato at magreresulta sa mataas na presyon ng dugo, at ang mataas na presyon ng dugo ay kinikilalang number 1 killer ng bato. Ang dieta na mataas sa asukal, lalo na ang fructose sa mga inumin, ay magdudulot ng malubhang pinsala sa napakaliit na mga daluyan ng dugo sa loob ng bato na magiging dahilan upang manginig at mamatay ang mga ito. Ang maraming over-the-counter na non-steroidal anti-inflammatory drugs na SIDS naman ay malinaw na binabalan ng mga nephrologist bilang poison sa bato. Ang pangmatagalang o sobrang paggamit ay direktang magreresulta sa hindi na mababawi na pagbabangang function ng bato. Ngayon, nararamdaman mo ba ang kaunting takot at kawalan ng pag-asa? Talaga bang wala tayong magagawa kundi panoorin ang ating bato na unti-unting nanghihina sa ilalim ng pagkasira ng pang-araw-araw na gawin na ito? Hindi. Ang sagot ay tiyak na hindi. Ang himala ng kalikasan ay, sa paggawa ng lason, madalas din itong naghahanda ng katumbas na antidote para sa atin. Ang mga modernong siyentipikong pag-aaral ay natuklasan na mayroong ilang mga prutas na tila ordinaryo, ngunit sa loob mga ito ay naglalaman na ilang natatanggi at makapangyarihang natural na compounds na siyang kalaban nagamagasalin na sumisira sa bato. Ang 3 superprutas na magliligtas sa iyong bato. Susunod, isa-isa nating ilalabas ang 3 superprutas na ito na nagpoprotekta sa bato. Ngunit bago simulan ang pagpapakilala, kailangan kong magbigay ng isang napakahalagang pahayag sa kaligtasan. Mangyaring tandaan na ang lahat ng nilalaman at pamamaraan na ibinabahagi namin ngayon ay may pangunahing layunin na maiwasan ang sakit sa mga malulusog na tao at suportahan ang pagpapabutingam nga problema sa kalusugan ng bato sa unang yugto. Kung ikaw ay malinaw na nasuringang doktor na may katamtaman hanggang malubhang sakit sa bato, halimbawa kidney failure, at kailangan mong sundin ang isang mahigpit na plano ng paggamot tulad ng dialysis, ang iyong dieta ay mahigpit at maaari lamang sumunod sa profesional na payo ng iyong treating physician at nutritionist. Sa kasong iyon, ang painom nga elemento tulad ng potassium at phosphorus sa ilang mga prutas ay kailangang mahigpit na limitahan sa makatuwid. Bago gumawa ng anumang pagbabago sa iyong dieta, mangyaring siguraduhin na kumonsulta ka sa iyong doktor. Mangyaring tandaan ng mabuti ang puntong ito. Okay, ang unang prutas na nagpoprotekta sa bato na nais naming ipakilala ay ang maliit na prutas na may matingkad na pulang kulay na parang hiyas, na may kaaya-ayang tamis-asim na lasa. Ito ay ang cranberry, tinatawag ding Philippine cranberry o kalumbibit sa ibang lugar, bagamat mas kilala ang imported na cranberry. Marahil ay nakita mo na ito sa ilang imported na juice, dried fruits, o pastries, ngunit tiyak na hindi mo maisip na ang kakayahan nitong protektahan ang buong urinary system, kabilang ang panto at bato, ay napagkakahanga-hanga.
masasabing ito ang una at pinakamahalagang natural na depensa na tumutulong sa atin laban sa impeksyon at pamamaga sa bato. Bakit natin nasabi ito? Dahil sa klinikal na kasanayan, maraming talamak na pinsala sa bato ang nagmumula sa tila ordinaryong impeksyon sa ihi, UTI. Ang bakterya, lalo na ang coli na karaniwang matatakpuan sa ating bituka, ay minsan umaayat mula sa uretra, nagdudulot ng impeksyon sa pantok at humahantong sa cystitis pamamaga ng pantok. Kung hindi ito makontrol ng epektibo sa puntong ito, patuloy itong aayat sa ureter, diretso sa bato, at makdudulot na pyelonephritis pamamaga na bato at pelvis na bato. Ang isang malubhang episode ng pyelonephritis ay maaring makdulot ng permanenteng peklat at pinsala sa tisyu ng bato, at ang paulit-ulit na impeksyon ay nag-iwan ng mas matinding kahihinatnan. At ang cranberry ay ang natural na kalaban ng pathogenic bacteria na ito. Ang sikreto nitong sandata ay isang napakanatatanging sangkap na tinatawag na proanthocyanidins, uri A, PAC-A. Nong hangin haymuymot, isang nangungunang urology journal sa mundo ang naglatala ng isang mahalagang synthesis study na nagpapatunay na ang PAC-A ng cranberry ay nagpoprotekta sa atin sa pamamagitan ng isang sopistikadong 3-layer na mekanismo ng pag-atake. Unang layer ng pag-atake, anti-adhesion, maari nitong gawing makinis ang mga cell lining ng ating urinary tract tulad ng pinahiran ng isang non-stick coating. Dahil dito, ang mga bakterya na sumusubo na kumapit upang manirahan ay mawawalan ng kapit at kailangan na lamang nilang lumabas kasama ng daloy ngihi. Pangalawang layer ng pag-atake, neutralisasyon ng sandata. Natuklasan ng pananaliksik na ang PAC-A ay maaring direktang sirain ang mga fimbriae, parang buhok na istruktura, sa ibabaw ng bakterya na ginagamit ng bakterya upang kumapit sa ating mga sel. Kapag nasira ang ito, nagiging makinis na bola ang bakterya na hindi na makakapit at natural na hindi na makakapagdalang sakit. Ikatlong layer ng pag-atake, pagliha ng hindi nais na kapaligiran. Ang cranberry ay maring dahang gawing acidic ang ating ihi. Ang bahagyang acidic na kapaligiran na ito ay hindi gustong karamihan sa mga pathogenic bacteria at epektibo nitong pinipigilan ang kanilang paglaki at pagpaparami na nagiging dahilan upang hindi sila komportable. Ang natural, sustainable, at antibiotic-free na proteksyon na ito sa ilang mga kaso ay maring maging kasing epektibo sa pagpigil sa pagulit ng impeksyon tulad ng ilang prophylactic antibiotics at walang panganib ngang paglaban sa gamot. Bukod sa pagpigil sa impeksyon, ang cranberry ay isa ring malakas na kalaban ng kidney stones, lalo na ang pinakakaraniwang uri ng calcium oxalate stones. Gumagana rin ito sa pamamagitan ng paggawa ng ihi na acidic upang pigilan ang oxalate at calcium na umabot sa supersaturation state sa ihi, sa gayon ay pumipigil sa kanilang pagsasama at pagdeposito upang maging kristal. Mayroong maapaaral na napapakita na para sa tao may kasaysayan ng bato. Ang patuloy na pag-inom ng purong cranberry juice ay maring makabuluhang bawasan ang rate ng pag-ulit ng bato hanggang 58%. Kaya, paano natin dapat tamasahin ang urinary system cleaner na ito ng tama? Ang pinaka-rekomendadong paraan ay ang uminom ng 100% purong cranberry juice. Ibig sabihin, ang uri na walang idinagdag na asukal o additives. Maaring makita mo itong napakaasim at mahirap inumin, kaya maari mo itong bahagyang tunawin ng tubig. Ang pag-inom ng isang maliit na baso, mga 250 ml, araw-araw ay maaring magbigay ng napakahusay na epekto sa pag-iwas. O, maaari ka ring pumili ng unsweetened dried cranberries. Kumain ng isang maliit na dakot, mga 2 kutsara, araw-araw. Maaari mo itong ilagay sa salad, oatmeal, o unsweetened yogurt. Dito, kailangan kong espesyal na paalalahanan muli ang lahat. Huwa na huwa bumili na mga inumin o cranberry jam na may maraming idinagda na asukal dahil ang labis na asukal ay sa halip magpapataas ng pasanin sa bato na magiging masama kaysa sa mabuti. Susunod, ipakikilala namin ang pangalawang bantaying bato. Isang prutas na minamahal ngang lahat sa mainit na tag-init na nakakapresko at nakakawalang uhaw. Ito ay ang pakwan.
Maraming tao ang naniniwala na ang benepisyo ng pakwan ay simple lamang na mayaman ito sa tubig na makakapagpawi ng uhaw. Ang paniniwalang ito ay kailangang ganap na i-update. Ang pakwan ay sa katunayan ang pinaka-epektibong natural detoxifier at vasodilator sa ating katawan. Una, higit sa 90% ng pakwan ay tubig. Ito ay nagiging isang napakahusay na natural na diuretic. Ang pagkain ng pakwan ay makakatulong sa ating katawan na gumawa ng mas maraming ihi, tulad ng isang banayat ngunit masyusing paglilinis para sa buong bato at urinary system. Maaga nitong madala ang metabolic waste products, toxins, at maging ang maliliit na nabubuong kristal ng bato palabas ng katawan na tumutulong na mabawasan ang pasanin ng detoxification sa bato mismo. Ngunit hindi pa iyon ang pinakamalaking benepisyo ng pakwan. Ang tunay nitong alas ay isang espesyal na amino acid na tinatawag na citrulline. Sa pangalan pa lang, alam mo na napakayaman nito sa pakwan. Ang ating katawan ay nako-convert ng citrulline na kinakain natin sa isa pang napakahalagang sangkap, ang arginine. At ang arginine ang panggunahing raw material para sa katawan upang mag-synthesize ng nitric oxide. Ano ang nitric oxide? Ito ang aging natural na vasodilator. Maari nitong i-relax ang mga cells ng daluyan ng dugo, pataasin ang elasticity ng mga daluyan ng dugo, at palawakin ang daanan para sa daloy ng dugo. Napakalaking kahulugan nito para sa bato, isang organ na nababalutan ng milyon-milyong maliliit na daluyan ng dugo dahil ang pag-filter ng bato ay ganap na nakasalalay sa sapat na supply ng dugo. Kung malinaw ang daluyan ng dugo at sagana ang daloy ng dugo, ang bato ay makakatanggap ng sapat na oxygen at nutrients at natural na magiging mataas ang performance nito. Sa kabaliktaran, kung ang madaluyan ng dugo ay tumigas at lumiit dahil sa mga dahilan tulad ng mataas na presyon ng dugo, ang bato ay nasa isang estado ng matagal na kakulangan sa dugo at oxygen at ang funksyon nito ay hindi maiwasang bababa. Ang datos na inilathala sa isang respetadong cardiovascular at metabolic medicine journal ay nakpakita na pagkatapos ng pagdarakdak ng citrulline, ang kakayahan ng madaluyan ng dugo na lumuwak ay maaring epektibong mapabuti. Ito ay parang pinapalitan mo ang luma, kinakalawang na mga tubo ng tubig sa iyong bahay na ginamit sa loob ng ilang dekada ng isang bagong tubo na may mas malaking diameter at mas mahusay na elasticity, natural na mas magiging malinaw ang daloy ng tubig. Siyempre, may mag-alala sa inyo. Narinig ko na ang mga taong may sakit sa bato ay hindi maaring kumain ng pakwan dahil napakataas ng potassium content nito. Totoo ba iyon? Ito ay isang napakaraming maling akala ngunit kailangan itong linawin. Totoo na para sa mga pasyente na nasa mid to end stage ng kidney failure at may sintomas ng hyperkalemia, mataas na potassium sa dugo, mahigpit na paghihigpit sa lahat ng pagkaing mayaman sa potassium ay kinakailangan. Gayunpaman, para sa karamihan nga taong may normal na function nga bato o may pinsala lamang sa unang yugto at matatak pa rin ang antas kang potassium sa dugo, ang pakwan ay medyo ligtas. Tingnan natin ang datos. Bawat 100 gramo ngang pakwan ay naglalaman ng humigit kumulang 112 mg kung potassium, habang ang saging na madalas nating kinakain sa parehong timbang ay may potassium content na hanggang 256 mg, alos doble NG pakwan. Kaya, hanggat hindi ka inutusan ng doktor na mahigpit na limitahan ang potassium, ang katamtamang pag-enjoy sa pakwan ay ganap na kapakipakinabang. Okay. Ang dalawang dakilang general na nakpo-protekta sa bato sa harap, ang cranberry na responsible para sa antibacterial defense at ang pakwan na responsible para sa detoxification at pagpapabuti ng sirkulasyon. Ngayon, ilalabas natin ang pangatlo at pinakamahalaga, ang ultimate master sa pagtanggal ng bato. Ito ay ang calamansi o limon. Ang kakayahan ng calamansi na protektahan ang bato ay napakalakas na higit pa sa iyong imahinasyon. Ang pangunahing sandata nito ay tinatawag na sitrate. Paano nabubuo ang kidney stones, lalo na ang pinakakaraniwang uri ng calcium oxalate stones? Sa madaling salita, ito ay dahil sa napakataas na konsentrasyon ng calcium ions at oxalate ions sa ihi. Kapag nagkita sila, madali silang magsasama at magiging hindi matutunaw na calcium oxalate crystals. Sa paglipas ng panahon, mula sa maliliit na butil ngang buhangin, nagiging bato ang nga ito,
At ang sitrate ay ang espesyalista na dumating upang pagiwalayin ang mapanirang pares na ito. Pagkatapos pumasok ngang citrate sa katawan, ito ay mas uunahin na kumonekta sa calcium ion sa ihi na mahigpit itong kukuha. Kapag ang calcium ion ay nasa ilalim ng kontrol ng sitrate, hindi na ito magkakaroon ng pagkakataong hanapin ng oksalate. Sa ganitong paraan, pinipigilan nito ang pakbo na calcium oxalates tunes mula mismo sa pinakmulan. Ipinapakita ngang datos ng pananaliksik na ang patuloy na pag-inom ng calamansi juice araw-araw ay maaring epektibong bawasan ang supersaturation ng calcium oxalate sa ihingang hanggang 40%. Ang mas kamanga-manga ay ang sitrate ay hindi lamang pumipigil sa mga bagong bato kundi pati na rin sa maliliit na bato na nabuo na mayroon itong tiyak na neutralizing at dissolving effect. Maari itong kumapit sa ibabaw ng bato na pumipigil sa bato na patuloy na lumaki at nagiging mas makinis ang ibabaw ng bato. Sa gayon ay madali itong maalis sa ihi. Kaya, paano ang pinakamahusay na paraan upang uminom ng calamansi? Ang pinakasimple at pinakamabisang paraan ay ang uminom ng isang basong maligamgam na tubig na may calamansi araw-araw. Gupitin ang 1 hanggang 2 sariwang hiwangang calamansi at ilagay sa isang malaking bote ng tubig, mga 1.5 litro. Pagkatapos ay inumin ito ng dahan-dahan sa buong araw. Tandaan na ang temperatura ng tubig ay hindi dapat masyadong mataas. Kung hindi ay masisira nito ang mahalagang vitamin C sa calamansi. At huwag na huwag magdagdag ng asukal. Ang orihinal na lasa ang magbibigay ng pinakamahusay na resulta. Maaari ka ring mag-squeeze ng kaunting sariwang calamansi juice kapag nagluluto o naghahalo ng salad upang palitan ang bahagi ng asin at suka na nagdaragdag ng lasa at napakabuti para sa kalusugan. Ngayon alam mo na, ang cranberry, pakwan, at calamansi, ang tatlong prutas na ito mula sa tatlong iba't ibang aspeto, antibacterial, detoxification, at antistone, ay bumuo na isang matatag na depensa para sa kalusugan na ating bato. Ang iyong kumpletong gabay sa pangangalaga sa bato. Mga minamahal na kaibigan, mula sa pag-unawa sa tahimik na panganib hanggang sa pagtuklas ng tatlong mahiwagang prutas na ito, malapit nang matapos ang ating paglalakbay ngayon. Ngunit mangyaring tandaan na ang pangangalaga sa bato ay isang sistematiko at panghabambuhay na proyekto. Hindi sapat ang kumain lamang ng ilang uri ng prutas. Sila ang ating makapangyarihang katulong. Ngunit ang nagpapasya sa tagumpay o pagkatalo ng laban ay ang ating pang-araw-araw na malusog na pamumuhay. Narito ang isang mabilis na buhat ngang isang komprehensibong sistema ngang proteksyon para sa bato, mangyaring tandaan. Siyentipikong pag-inom ngang tubig, uminom ngang 1.5 hanggang 2 litro ngang purong tubig araw-araw, katumbas ngang 8 hanggang 10 baso. Sundin ang panuntunan na uminom ng 1 baso kada oras, iwasan ang paghihintay hanggang sa mauhaw ka bago uminom ng marami. Itigil ang lahat ng matatamis na inumin tulad ng soft drinks, milk tea, at fruit juices. Ang metabolismo ng asukal ay magpapataas ng pasanin sa bato at magdudulot ng pagtaas ng uric acid. Kontrolin ang asin at asukal. Kontrolin ang asin. Ang mga matatanda ay dapat kumonsumo ng mas mababa sa 5 gramo ng asin araw-araw. Humigit kumulang 1 takip ng boteng patis. Maging maingat sa mga condiments tulad ng toyo, processed foods tulad ng hotdog, at potato chips na naglalaman ng maraming nakatagong asin. Kontrolin ang asukal. Iwasan ang maidinagdag na asukal tulad ng sa milk tea at pastries, at bigyang pansin din ang nakatagong asukal sa tinapay at salad dressings. Maring gamitin ang sariwang prutas upang palitan ang mga desserts. Mataas na kalidad na protina. Unahin ang made kalidad na protina tulad ng isda sa dagat salmon, chod, dibdib ng manok, puti ng itlog, tokwa, at skim milk. Ang kanilang amino acid composition ay mas malapit sa pangangailangan ng katawan. Regular na pag-ehersisyo, maglaan ng 150 minuto bawat linggo para sa moderate intensity activities tulad ng brisk walking, 5 km, paglangoy o pagbibisikleta. Maari itong hatiin sa 30 minuto bawat araw, 5 araw sa isang linggo. Panatilihin ang intensity ng ehersisyo sa antas na maari kang makipag-usap ngunit hindi ka makakanta. Nakakatulong ang ehersisyo na mapabuti ang presyon ng dugo at blood sugar na indirektang nagpapababa ang presyon sa bato.
Mariring isama ang pagmamasahe sa baywang at pagmamasahe sa direksyong pakanan sa paligid ng pusod upang mapabilis ang sirkulasyon ng dugo sa bato. Maingat sa paggamit ng gamot. Huwag self-medicate ng anti-inflammatory drugs tulad ng ibuprofen, herbal remedies na naglalaman ng aristolochic acid o folk remedies na hindi alamang pinakmulan. Ang magamot na ito ay maring direktang makapinsala sa renal tubules. Lahat ng gamot, kabilang ang supplements, ay nangangailangan ng kumpirmasyon ng doktor o pharmacist. Partikular na tandaan ang panganib kamatoxicity sa bato na maka-antibiotics tulad na gentamicin o contrast agents. Sapat na tulog. Siguraduhin na makatulog ng 7 hanggang 9 na oras bawat gabi. Ang kakulangan sa tulog ay magdudulot ng pagtaas ng presyon ng dugo at pagbaba ng daloy ng dugo sa bato. Iwasan ang mga electronic device 1 oras bago matulog at lumikhangang madilim na kapaligiran. Ibabat ang paa sa maligamgam na tubig, 40 grasa sa lupngang, humigit kumulang 15 minuto bago matulog, at maaari mong masahihin ang iyong kwan at chupoin sa talampakan ng paa, ang panimulang punto ng kidney meridian, upang mapabilis ang daloy ng ki at dugo sa bato. Regular na pagsubaybay. Sa iyong taon ng physical exam, isama ang urinalysis upang surin ang proteinuria at ang triple kidney function, creatinine, urea, glomerular filtration rate. Bigyang pansin ang estimated glomerular filtration rate, EGFR. Ang sakit sa bato ay maring gamutin at baliktarin kung magang matuklasan. Ang pagiging sopistikado ng pangangalaga sa sakit sa bato sa unang yugto ay kadalasang walang sintomas. Bumuo niya isang network, niya proteksyon mula sa malilit na detalye sa buhay. Kung mayroon kang matagal na bula sa ihi, matagal na pananakit ng likod, pamamaga ng lower extremities, agad na magpatingin sa doktor para sa pagsusuri. Ang pagpapatuloy sa sistemang ito ay maaring makabuluhang bawasan ang panganib ng sakit sa bato na nagpoprotekta sa filtering plant ng katawan na gumana sa buong buhay. Simulan ang pangangalaga sa iyong bato ngayon. Simulan ang pagprotekta sa iyong bato ngayon. Napakasimple, magsimula sa isang basong unsweetened cranberry juice, isang hiwa ng pakwan, o isang basong maligamgam na tubig na may kalamansi. Isama ang mga natural na pagkain ito sa malusog na pamumuhay na kakagaling mo lang matutunan, habang-habang bumuong isang ginintuang baluti para sa iyong bato. Kung sa tingin mo ay kapakipakinabang ang nilalaman ngayon, mangyaring magbigay ng like at ibahagi sa mga matatanda na nakakaranas ng problema sa bato. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming payo sa kalusugan na sinusuportahan ng agham at praktikal. Nag-engganyo rin kami sa inyo na ibahagi ang inyong makaranasan at pagbabago sa comment section. Bawat pagbabahagi ninyo ay maaring magbigay pag-asa sa iba. Makita-kita tayo sa susunod na video.